Hello guys, magandang umaga. Ngayong umaga ay nagpapakain tayo ng ating mga alaga. At syempre guys, may mga na-breed na tayo. Iba't ibang klaseng manok. Ibang klaseng. Ito kasi, medyo pangit yung nakuha nating tandang. Medyo may mestizo, medyo Texas na. Kaya medyo siponin siya. So ang gagawin natin, meron tayong na-breed na inahin. So i-breed natin to sa tandang natin ngayon na maganda. So ito meron din. Medyo mga mistiso kasi ito guys. So, ayaw kasi ng mga pangsabong. Gusto ko yung mga pang ulam. So ngayon, umaabot na yata ng 15 or 20 head yung ating mga inahin. Kasi yung mga tandang ay yun na pong ginagawa natin pang ulam. So ito, isang pangarap lang natin ngayon na maibalik at papadami na naman yung mga manok natin. Kaya lang medyo nababawasan kasi nga ginagawa nating ulam. Ang target ko talagang magpapadami nito ay ngayong summer. Kasi ngayon maulan, medyo kasakit yung ating mga manok. So ang gagawin natin sa panahon ng tag-init or sa panahon ng hindi ganong nagkakasakit yung ating mga tandang. Isa sa mga sakit kasi guys, ito nabubulag yung mga manok natin. Sa umpisa sinisipon and then naapektuhan na yung kanilang mga mata. So patabi-tabain natin ang gagawin natin guys, medyo palaki-lakihan at patabi-tabain natin yung may sakit na yan and then gagawin na lang nating ulam kasi para hindi makahawa sa kapwa mga manok. So at least guys, nung isang araw ay meron tayo ditong yung isang nakaraang buwan pala. Mayroon tayo ditong mga maliliit na mga sisiw. Totally hindi ko naman pina-incubate, kailangan nakita ko na lang na lim-lim yung mga manok. So hinayaan ko na lang na lumaki. So ito guys, ito sa yung batch 1. Ito yung mga hindi ko na ito pina-incubate. Kundi yung inahin niya kasi ay lumimlim. So ang nangyari ay ayan, malalaki na. Ito yung first batch natin na Brenade. Galing to dun sa Kalayaan Integrated Farm yung tandang nito. So ito na po yung na-breed natin na Rhode Island Cover daw yon ang tandang na nasunap natin. So sa kanya naman yung binigay natin yung pangalawang lahi ng Black Astrolop. So maganda po ang lahi ng Black Astrolop guys, kasi parang native brand. Makikita nyo po dito, ito maganda oh. Ito na-breed na po to sa Black Astrolop and then Egon. Ayan oh, makikita nyo po yung mata nya. Ayan oh, talagang maganda. So isa to sa mga paborito kong inahin. Ayan, ang ganda. So magaling to ngayon, nangingitlog na siya. So yan po ang ginagawa namin ulam. Diba masarap yung itlog na nak? Masarap. Gura ka kanan mo pa talaga. Kita anak. So yung anak nating bunso ay nag-i-enjoy sa kanyang pagpapakain ng ating mga alaga. So ito ay isang pangarap natin at unti-unti nating tinutupad. Hindi lang tayo puro plano, kundi unti-unti nating tinutupad sa hindi mabilisang pamamaraan, bagos ay dahan-dahan pero tuloy-tuloy. So yan lang po ang diskarte sa pagpa-farming. Huwag magmadali, lalo kung wala kang gaanong pera na kung saan hindi mo gaanong matutupad yon kung bibitaw ka ng malaking pera. So kagaya nitong kalamansi guys, nung mag-umpisa tayo dito, ay pangarap ko lang talaga to nung araw. Kaya lang kinompute ko na siya, bibitaw ako ng malaking pera. Siguro aabot na mga 50,000 sa seedlings pa lang. Kasi ang seedlings noon ay maabot ng 50 or 55 na yata noon, or 50. Dati 35. Kaya lang siyempre marami ng in demand na biglang taas yung seedlings.
So umaabot na siya ng 50. Lalo ngayon mga 60, 65, 75. Depende po sa klase ng seedlings. Yung mga XL, 75 ang isa. Yung medyo maliit, 55 hanggang depende po. Kapag maramihan, makaka-discount ka. So ganyan pa ang diskarte ni Paraoma na kung may mga plano tayo, hindi ko binibigla. Kasi kung minsan gagastos ka ng malaki tapos hindi mo alam kung malulugi ka. Dito sa Manukan kasi guys, sa ngayon, based on my observation, puro palabas yung nangyayari. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang tayo. So hindi ko pa alam kung paano tayo dito kikita. Sa tingin ko kikita ko dito kung magbebenta na ako ng mga sisiyo. Isa po yan sa mga plano natin kung paano tayo kikita sa pagmamanukan. So isa sa mga ideal na napapanood ko, si Polomonok at then si Manny Piñol. Isa to yun sa mga mass production talaga yung ginawa niya. Ang dami, ang laki ng incubator na ginagamit niya. And then, ang kagandahan dun guys, may siya. May puhunan talaga. Hindi natin yung kaya. So at least, tayo, kahit wala tayong puhunan ng malaki, at least natupad natin ng pakunti-kunti yung ating mga plano sa buhay. So ayan lang po mga ka-farmers, ang yung lingkod, walang iba si Kuya Larry, na hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy yung ating pagpaparmings kasi hindi naman tayo nakapagtapos, hindi tayo professional na kagaya ng ating mga kakilala, kagaya ng ating mga kabatch na nasa bangko na, nasa ibang bansa, and then yung iba may mga regular ng trabaho. Kaya tayo guys, diskarte na lang kasi hindi tayo pinalad na makapagtapos ng pag-aaral. So mas maganda nga to, sarili kong negosyo, sarili kong diskarte. Kasi naranasan ko yung may amo, medyo mahirap.